Isipin mo, paano kung may 5 simpleng habits na pwedeng magpabago ng buhay mo sa loob lang ng 1 linggo? Totoo, 1 linggo lang. Hindi ito basta payo na madalas mong marinig, kundi mga habit na sinubukan ko mismo at talagang nakatulong sa akin. Dati, parang paulit-ulit lang ang buhay ko. Lagi akong pagod, stressed, at parang walang direksyon. Pero nung sinimulan kong gawin ang mga habit na ito, nagbago ang lahat. Naging mas maayos ang takbo ng araw ko. Mas kalmado ako at mas kontrolado ko ang oras ko. Ang pinakamaganda dito, hindi mo kailangang maghintay ng matagal para maramdaman ang epekto. Kahit 1 linggo mo lang subukan, makikita mo na ang pagbabago. Simple lang itong gawin at hindi mo kailangang baguhin ang buong routine mo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng mas magaan at mas maayos na buhay, panoorin mo hanggang dulo. Hindi lang kita tuturuan ng mga habit na ito. Ipapakita ko rin kung paano mo sila maisa sa buhay ng madali. Tara, simulan na natin. Habit 1. Paggising ng maaga. Dati, hindi talaga ako sanay gumising ng maaga. Kapag tumunog ang alarm ko, agad kong pinipindot ang snooze button para matulog pa ng konti. Akala ko, mas makakapagpahinga ako ng ganito. Pero ang totoo, nagiging magulo at nakaka-stress lang ang umaga ko. Palagi akong nagmamadali. Minsan wala ng oras mag-almusal. At halos patakbo akong lumalabas ng bahay para hindi mahuli. Dumating sa punto na napansin kong parang wala akong kontrol sa araw ko. Lagi akong nagmamadali, kulang sa oras, at kahit nagsisimula pa lang ang araw, pakiramdam ko pagod na agad ako. Kaya naisip kong subukan ang isang bagay na matagal ko nang naririnig pero hindi ko ginagawa. Ang gumising ng mas maaga. Ang pagsubok, gumising ng 5 a.m. Sinubukan kong gumising ng 5 a.m. araw-araw sa loob ng 1 linggo. Sa totoo lang, mahirap siya sa simula. Nung unang araw, gusto ko lang bumalik sa higaan. Sanay kasi akong gumising ng late, kaya nanibago talaga ang katawan ko. Pero pinilit kong bumangon. Una kong ginawa ay nag-inat muna imbes na bumalik sa kama. Pagkatapos, nagkaroon ako ng oras para sa sarili ko. Walang ingay. Walang distractions, walang pressure. Dito ko napansin ang isang bagay. Sobrang tahimik at kalmado pala ng mundo kapag maaga kang nagigising. Ano ang mga naging pakinabang? Tahimik at kalmado ang umaga. Walang ingay ng sasakyan, walang abala mula sa social media, at walang nagmamadaling vibes. Sa ganitong oras, pakiramdam ko parang akin ang mundo. Nagkaroon ako ng oras para sa sarili. Dati, palagi kong sinasabi na wala akong oras sa sarili ko. Pero nang sinubukan kong gumising ng maaga, biglang nagkaroon ako ng extra time para mag-stretch, mag-meditate at magsulat sa journal ko. Mas productive at maayos ang araw ko. Dahil hindi na ako nagmamadali, mas naaayos ko ang schedule ko. Mas may oras akong planuhin ang gagawin ko sa buong araw. Kaya hindi ako naguguluhan o nalilito. Mas may kontrol ako sa oras. Noon, palagi akong naghahabol sa oras. Pero ngayong maaga akong gumigising, ako na mismo ang may kontrol sa schedule ko. Hindi na ako nagmamadali o nalilito kung ano ang uunahin ko. Isang simpleng sandali na nagpabago ng pananaw ko. Isang umaga, habang umiinom ako ng kape sa balcony, napansin ko ang pagsikat ng araw. Ang ganda ng kulay ng langit, malamig ang hangin, at tahimik ang paligid. Noon ko naisip kung gaano ko palaging minamadali ang buhay. Hindi napapansin ang mga maliliit na bagay na tunay na mahalaga. Maliit lang na moment yon, pero sobrang laki ng epekto sa akin. Dito ko na-realize na minsan, ang pagbabago sa buhay ay hindi palaging malalaki. Minsan, kailangan lang nating ayusin ang simpleng routine natin para mas maramdaman ang ganda ng buhay.
Paano mo ito masusubukan? Kung gusto mong subukan ang habit na ito pero hirap kang gumising ng maaga, huwag mong pilitin agad ang sarili mong gumising ng 5 a.m. Simulan mo sa maliit na hakbang. Gumising lang ng 15 to 30 minutes ng mas maaga kaysa sa dati mong oras. Unti-unti, pwede mong dagdagan hanggang sa maabot mo ang oras na gusto mo. Ang mahalaga, bigyan mo ng dahilan ng sarili mo kung bakit mo ito ginagawa. Hindi lang ito tungkol sa paggising ng maaga, kundi sa pagbibigay ng mas magandang simula sa araw mo. Hindi naman kailangang maging sobrang aga ng gising mo. Pero kung susubukan mo ito, baka magulat ka sa positibong epekto nito sa buhay mo. Minsan, ang simpleng pagbago sa oras ng paggising mo ay sapat na para gawing mas maayos at mas magaan ang buong araw mo at baka pati na rin ang pananaw mo sa buhay. Habit 2. Araw-araw na ehersisyo. Dati, hindi talaga ako mahilig mag-ehersisyo. Kapag naiisip ko ang pagwo-workout, parang nakakapagod na agad. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, bukas na lang. O kaya, wala akong oras. Kahit alam kong maganda ito para sa katawan ko, mas pinipili ko pa ring magpahinga at hindi gumalaw. Dahil dito, madalas akong pagod kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Parang mabigat ang katawan ko. Mabilis akong ma-stress at pakiramdam ko parang kulang ako sa energy. Kaya naisip kong subukan ang isang simpleng challenge. Mag-exercise araw-araw kahit 20 minutes lang. Ang pagsubok, 20-minute daily exercise challenge. Sinimulan ko ito nang hindi masyadong mahigpit. Wala akong specific na workout routine, basta ang goal ko lang ay gumalaw. Sa unang araw, nag-stretching lang ako at naglakad sa labas. Sa sumunod na araw, sinubukan kong mag-jogging ng konti. Sa mga sumunod na araw, pinaghalo ko ang simpleng exercises tulad ng squats, push-ups at yoga. Sa simula, mahirap talaga. Matigas ang katawan ko. Mabilis akong hinihingal at parang gusto ko agad sumuko. Pero pinilit kong tapusin ang 20 minutes araw-araw. At sa loob lang ng isang linggo, napansin ko na ang pagbabago sa katawan at pakiramdam ko. Mga naging benepisyo. Mas energized at motivated ako buong araw. Dati, antok pa rin ako kahit bagong gising. Pero nang nagsimula akong mag-exercise, mas mabilis akong nagigising at may mas maraming energy kahit sa hapon. Pakiramdam ko, mas magaan ang katawan ko at hindi na ako madaling mapagod. Mas naging positibo ang mindset ko. Hindi lang pala katawan ang napapaganda ng exercise, kundi pati ang isip. Napansin kong mas bumaba ang stress at hindi ako madaling kabahan o mainis. Yung mga bagay na dati iniisip kong nakaka-stress, parang mas madali na lang harapin. Natutunan kong mahalin ang paggalaw ng katawan. Dati, iniisip ko ang exercise bilang isang bagay na nakakainis at nakakapagod. Pero habang ginagawa ko ito araw-araw, mas na-appreciate ko na ang pakiramdam ng pagiging aktibo. Hindi lang ito tungkol sa pagpapapayat, kundi sa pagpapalakas ng katawan at isip. Ang pinaka-memorable na sandali ko. Isang umaga, bigla ko na lang naisipang lumabas para tumakbo. Habang tumatakbo ako, ramdam ko ang malamig na hangin sa mukha ko. Naririnig ko ang tunog ng mga ibon at napansin ko ang katahimikan ng paligid. Habang tumatakbo, pakiramdam ko parang malaya ako. Lahat ng stress, pag-aalala at bigat sa isip ko ay biglang nawala. Noon ko naintindihan kung bakit maraming tao ang mahilig tumakbo. Hindi lang pala ito tungkol sa katawan, kundi para rin sa isip at damdamin. Pagkatapos ng takbong iyon, parang na-refresh ang utak ko. Ang gaan ng pakiramdam ko at nagkaroon ako ng bagong sigla sa buhay. Paano mo ito masusubukan? Kung gusto mong subukan ang habit na ito pero hindi mo alam kung paano magsimula, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang agad mag-gym o mag-exercise ng sobrang intense.
Simulan mo lang sa simpleng paraan. Maglakad-lakad sa labas kahit 10 to 20 minutes lang. Gumawa ng basic stretching sa umaga para gisingin ang katawan mo. Piliin ang ehersisyong masaya para sa iyo. Pwedeng sayaw, yoga, o kahit simpleng pagtakbo. Ang mahalaga, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong gawin ito nang biglaan. Ang importante ay ang consistency. Kahit 10 o 20 minutes lang sa simula, basta ginagawa mo ito araw-araw. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto nito sa unang araw. Pero kapag naging consistent ka, magugulat ka sa laki ng pagbabago sa katawan at isip mo. Ang paggalaw ng katawan ay isang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Hindi ito parusa, kundi isang regalo na magbibigay sa iyo ng mas malakas na katawan, mas malinaw na pag-iisip, at mas positibong pananaw sa buhay. Kaya kung gusto mong magkaroon ng mas magandang araw at mas magaan na pakiramdam, subukan mong mag-exercise araw-araw. Kahit saglit lang. Malay mo, isang simpleng 20-minute workout lang pala ang kailangan mo para maranasan ang malaking pagbabago sa buhay mo. Habit 3. Journaling. Dati, akala ko ang journaling ay para lang sa mahilig magsulat o sa mga taong may maraming libreng oras. Pakiramdam ko, dagdag gawain lang ito sa araw ko na puno na ng trabaho at responsibilidad. Iniisip ko rin na hindi naman ako magaling magsulat, kaya bakit ko pa ito gagawin? Pero isang araw, may nabasa akong artikulo tungkol sa journaling at kung paano ito nakakatulong sa ating isipan at emosyon. Sabi nila, hindi mo kailangang magaling magsulat para gawin ito. Ang mahalaga lang ay mailabas mo ang laman ng isip mo. Kaya naisip kong subukan ito. 10 minutes lang bago matulog, sa loob ng isang linggo. Ang pagsubok, 10-minute nightly journaling. Kumuha ako ng isang simpleng notebook at ballpen. Wala akong sinusunod na format, basta sinusulat ko lang ang nasa isip ko. Noong unang gabi, nahirapan akong magsimula. Hindi ko alam kung ano ang isusulat ko. Kaya sinimulan ko lang sa kung paano lumipas ang araw ko. Ngayong araw, sobrang nakakapagod ang trabaho. Ang daming deadlines at parang hindi nauubos ang mga gawain. Habang nagsusulat ako, mas dumami ang lumalabas na salita. Sinulat ko kung ano ang nagpa-stress sa akin, paano ko ito hinarap, at ano ang naramdaman ko. Parang may kausap akong tahimik na nakikinig sa akin, ang notebook ko. Sa pagdaan ng mga araw, napansin kong gumagaan ang pakiramdam ko pagkatapos magsulat. Parang nababawasan ang bigat ng araw ko kapag nailalabas ko ito sa papel. Mga naging benepisyo. Nagiging mas malinaw ang pag-iisip at mas madali ang pag-unawa at pagsuri sa buhay. Kapag isinusulat mo ang mga nangyayari sa araw mo, mas naiintindihan mo ang sarili mong emosyon. Parang may mas malinaw kang pananaw sa kung ano ang dapat mong gawin. Nakakatulong sa pagharap sa stress at emosyon. Dati, iniipon ko lang sa isip ko ang lahat ng problema. Pero nang sinubukan kong isulat ito, pakiramdam ko ay nailalabas ko ang bigat na dala-dala ko. Hindi ko na kailangang ipunin lahat sa loob ko. Nagbibigay ng mas positibong pananaw sa buhay. Isang gabi, sinubukan kong isulat hindi lang ang mga problema ko, kundi pati na rin ang mga bagay na ipinagpapasalamat ko. Napansin ko na kahit may mga araw na nakaka-stress, marami pa rin akong dahilan para maging masaya. Kahit simpleng bagay lang, tulad ng masarap ang kinain kong hapunan o nakahanap ako ng oras para magpahinga. Sobrang laking bagay na pala nito sa pakiramdam. Ang sandaling nagbago ng aking pananaw. Isang gabi, sobrang stress ako dahil sa trabaho. Ang daming deadlines at pakiramdam ko ay hindi ko na kakayanin. Imbes na hayaan lang ito sa isip ko, sinulat ko ang lahat ng nararamdaman ko sa journal ko. Parang hindi ko na kaya. Ang dami kong trabaho at parang hindi nauubos. Nakaka-frustrate.
Habang sinusulat ko ito, naisip kong tanungin ang sarili ko, ano ba talaga ang problema? May magagawa ba akong solusyon? Sinubukan kong ilista ang posibleng paraan para ayusin ang schedule ko. Sa dulo ng entry ko, napansin kong hindi naman pala ganoon kabigat ang problema. Kailangan ko lang palang mag-organize ng oras at unahin ang mga pinakamahalagang gawain. Biglang gumaan ang loob ko matapos magsulat. Paano mo ito masusubukan? Kung gusto mong subukan ang journaling, hindi mo kailangang bumili ng mamahaling notebook o gumamit ng apps. Kahit simpleng papel at ballpen lang, pwede na. Narito ang ilang paraan para makapagsimula ka. Isulat kung paano lumipas ang araw mo. Ano ang ginawa mo? Ano ang naramdaman mo? Isulat ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Kahit maliit na bagay, isama mo ito. Ilabas ang nasa isip mo. Walang tamang o maling paraan ng pagsulat. Ikaw lang ang makakabasa nito, kaya walang pressure. Hindi ito kailangang perpekto. Hindi mo kailangang isipin kung tama ba ang grammar o spelling mo. Ang mahalaga ay naibabahagi mo ang iniisip at nararamdaman mo. Sa loob lang ng 1 linggo ng pagjo-journal, maaaring mapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo, mas malinaw ang isip mo, at mas madali mong na-appreciate ang maliliit na bagay sa buhay mo. Subukan mo ito. Baka ito na ang simpleng habit na makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang sarili mo at gawing mas maaliwalas ang iyong isipan at buhay. Habit 4. Mindful eating. Dati, mabilis akong kumain. Basta may pagkain sa harap ko, inuuna ko lang mapuno ang tiyan ko. Hindi ko na iniisip kung ano ang lasa o kung paano ito niluto. Madalas, habang kumakain, nanonood ako ng TV, nagse-cellphone o gumagawa ng ibang bagay. Hindi ko rin iniisip kung busog na ako. Basta tuloy-tuloy lang hanggang maubos ang pagkain. Dahil dito, madalas akong nakakaramdam ng kabag, sobrang busog. O minsan naman ay parang hindi pa ako busog kahit kakakain ko lang. Minsan, hindi ko namamalayan na sobra na pala ang nakain ko dahil hindi ako nakafocus. Kaya naisip kong subukan ang mindful eating, ang pagtuon ng pansin sa pagkain nang walang distractions. Ang pagsubok, dahan-dahan at may pagpapahalaga sa pagkain. Sinubukan kong maglaan ng tamang oras sa pagkain kahit gaano pa kabisi ang araw ko. Una, inalis ko ang distractions. Walang cellphone, walang TV, at walang ibang ginagawa habang kumakain. Sa bawat subo, sinubukan kong namnamin ang lasa, pakiramdaman ang texture, at talagang i-enjoy ang pagkain. Napansin ko agad ang malaking pagkakaiba. Mas nagkaroon ako ng appreciation sa pagkain ko at mas naging masaya ang simpleng gawain na ito. Mga naging benepisyo. Mas nalalasahan at na-enjoy ko ang pagkain. Dati, kinakain ko lang ang pagkain ng hindi iniisip kung anong lasa nito. Pero nang sinubukan kong mag-focus, biglang naging mas masarap at espesyal ang pagkain. Napansin ko ang linamnam ng ulam, ang tamis ng prutas, at pati ang malambot na kanin. Hindi na ako madaling mag-overeat. Noon, napapansin kong madalas akong kumakain ng sobra dahil hindi ko agad nararamdaman kung busog na ako. Pero ngayon, dahil dahan-dahan akong kumakain at nakikinig sa katawan ko, natutunan kong tumigil kapag sapat na ang kinain ko. Mas naging aware ako sa epekto ng pagkain sa katawan ko. Napansin ko na kapag kumakain ako ng masustansyang pagkain, gulay, prutas, at whole foods, mas magaan ang pakiramdam ko. Pero kapag puro fast food o matatamis, parang bumibigat ang katawan ko at mabilis akong mapagod. Ang sandaling nagbago ng aking pananaw. Isang umaga, nagluto ako ng simpleng oatmeal. Dati, kakainin ko lang ito ng mabilis habang nagmamadali.
o habang may ginagawa pang iba. Pero sa pagkakataong ito, umupo ako at tinutukan ko lang ang pagkain. Sa unang subo pa lang, naramdaman ko ang init at lambot ng oatmeal. Lalong sumarap ito dahil sa tamang tamis ng pulot na inilagay ko at sa natural na lasa ng prutas na hinalo ko. Napaisip ako, ang simple lang ng pagkain na ito. Pero ngayon ko lang talaga ito na-enjoy. Doon ko napagtanto na madalas pala akong kumakain ng walang pagpapahalaga. Kung sa pagkain pa lang, hindi ko kayang bigyan ng tamang pansin, paano pa kaya sa ibang mahahalagang bagay sa buhay ko? Paano mo ito masusubukan? Kung gusto mong subukan ang mindful eating, hindi mo kailangang baguhin agad ang lahat. Magsimula sa maliliit na hakbang. Iwasan ang distractions habang kumakain. Huwag mag-cellphone o manood ng TV. Dahan-dahan sa pagkain. Nguyain ng maayos ang pagkain at namnamin ang bawat subo. Makinig sa katawan mo. Matutong kilalanin kung busog ka na o kailangan mo pa ng pagkain. Magpasalamat sa pagkain. Bago kumain, maglaan ng ilang segundo para ipagpasalamat ang pagkain sa harap mo. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung paano mo ito kinakain. Kapag natutunan mong maging mindful sa pagkain, mas magiging masaya at mas magaan ang pakiramdam mo araw-araw. Subukan mong bigyan ng tamang atensyon ang bawat subo. Baka ito na ang simpleng habit na makakatulong sa iyo para magkaroon ng mas magandang relasyon sa pagkain at sa sarili mong katawan. Habit 5. Pagbabawas ng screen time. Dati, halos buong araw akong nakatutok sa cellphone at computer. Pagkagising ko pa lang, agad kong chinecheck ang social media, notifications at emails. Buong araw, palaging may screen sa harapan ko, mula sa trabaho hanggang sa panunood ng YouTube o pag-scroll sa Facebook bago matulog. Pakiramdam ko, normal lang ito dahil halos lahat naman ay ganito na ngayon. Pero dumating sa punto na napansin kong parang palagi akong pagod at hindi makapag-focus. Pakiramdam ko kulang ang oras ko sa isang araw at hindi ko na natatapos ang mga bagay na gusto kong gawin. Nahihirapan din akong matulog tuwing gabi dahil sa pagbabrowse sa social media bago matulog. Kaya naisip kong subukan ang isang challenge. Bawasan ang paggamit ng screen sa labas ng trabaho at limitahan ito sa 1 oras lang bawat araw. Ang pagsubok, 1 oras na limitasyon sa screen time. Alam kong hindi magiging madali ito, kaya unti-unti kong sinimulan. Una, naglagay ako ng screen time limit sa social media at iba pang non-work apps. Pangalawa, tinanggal ko ang cellphone ko sa kwarto bago matulog para hindi ako matuksong gumamit nito sa gabi. Sa unang araw, pakiramdam ko parang may kulang. Sanay akong palaging may hawak na cellphone, kaya parang ang hirap biglang putulin ang nakasanayan ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin kong hindi ko naman pala kailangang palaging mag-check ng cellphone. Sa halip na gumamit ng screen, sinubukan kong gawin ang ibang bagay. Mga naging benepisyo, mas maraming oras para sa ibang bagay. Dahil hindi na ako palaging nakatutok sa cellphone, biglang nagkaroon ako ng maraming libreng oras. Ginamit ko ito sa pagbabasa ng libro, pagsusulat ng journal at paglalakad-lakad sa labas. Mas naging produktibo ako at mas marami akong nagagawa sa isang araw. Mas gumanda ang tulog ko. Dati, hirap akong makatulog dahil sa liwanag ng screen ng cellphone. Pero nang tinanggal ko ito bago matulog, mas mabilis akong nakakatulog at mas mahimbing ang pahinga ko. Pagkagising ko, mas magaan ang pakiramdam ko. Mas nagiging present sa totoong buhay. Napansin ko rin na mas aware ako sa paligid ko. Dati, kahit nasa hapagkainan, nakatutok ako sa cellphone ko. Pero ngayon, mas na-e-enjoy ko ang usapan at mas nararamdaman ko ang koneksyon sa mga taong kasama ko. Isang moment na nagpabago ng aking pananaw.
Isang hapon, pumunta ako sa isang cafe nang walang cellphone. Dati, automatic kong kukunin ang cellphone ko para mag-check ng notifications o mag